people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Happy Friday po sa inyong lahat. So, ito yung talagang masasabi natin na talagang kailangan natin magdasal dahil today is Friday, di ba? Importante yung Friday na to. Dahil minsan lang to sa isang taon at para to sa ating Panginoon, di ba? So, ito kasi yung inaano natin, nininilay-nilay natin yung kanyang sakripisyo na ginawa para sa atin lahat, sa ating mga kasalanan, di ba? So, kaya sana magpasalamat tayo at magdasal kahit konting oras lang. Napaka-importante nung konting oras na yon sa pagpapasalamat natin sa itaas. Sabi ng ganon, ito lang yung komunikasyon natin, ang ating dasal. So, yon. So, ngayong araw na to, syempre, marami akong hatid sa inyo na chika na talaga naman, my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Mama Sam, Miss World Beauty Queen. Isa na siyang Netflix series star. Anong masasabi mo dito? Anong masasabi ninyo na ang Miss World Beauty ay isa palang artista? So, yon. Ako ang tatanungin ninyo, syempre ang bongga, di ba? Parang ako nga, pangarap ko nga magkaroon ng Netflix movie o kaya kahit doon man lang sa Viva Max na movie, charot. So, yun. Hindi, parang alam niyo, sa totoo lang, dyan naman talaga papunta ang mga beauty queen. After nilang maging reigning queen or after nilang maging isang queen ay magiging artista, di ba? Imagine niyo, tingnan niyo si Rabia Mateo, di ba? Layo-layo na narating ni Rabia. Parang nakalimutan lang natin na she is a Miss Universe Philippines. So, lahat ng hirap at pagod at sakripisyo na ginawa ni Rabia noon ay ngayon naman ay nagbunga dahil ayun yung napapakinabangan niya ngayon, as in talagang isa na siyang sikat na artista sa Pilipinas. And then, ganun din etong si Miss World. Hindi ako magtataka kung bakit kukunin to na si Christina. Nakita naman natin na sobrang ganda, di ba? So, ayaw ka ba sa beauty neto para maging isang artista? So, ako para sa akin, hindi imposible yun at hindi kataka-taka. So, talagang doon papunta ang mga beauty queen. Kaya ang masasabi ko lang ay congratulations sa Miss World Beauty. Kayo ba? Di ba? And then, of course, ito ang sumunod natin, chika. Sabing ganon, Miss World 2013, Megan yan, Miss International 2013, Bea Rose Santiago, Miss Supranational 2013, Mucha Dato. Tingnan ninyo, mauulit kaya yung ganitong kabongga na ang daming reyna mula sa iba't ibang klase ng international pageant na from the Philippines ang nanalo. So, yon. Ako, gusto ko uli maulit. So, hindi ko alam. Pero, naniniwala ako na kayang mangyari ulit. Diba? So, dito talaga, napatunayan natin na we are powerhouse at ganun katindi. Yung imagine mo, daming reyna. So, ngayon yung Thailand, nagsiselebrate sila kasi ang dami daw nilang koronang nakuha mula sa Intercontinental, mula sa Miss Aura International. And then, saan pa ba? May nakuha pa sila yung Miss Planet, di ba? But, yes, kung ano yung na-achieve natin, na-achieve naman din nila. Pero, kung ano yung na-achieve nila, na-achieve na natin yun na maraming beses, di ba? So, yun. So, ako para sa akin, sana maulit-ulit ito. Saka, ang ganda nito yung Miss Universe natin, third runner-up, di ba? So, sana, gusto ko nga, Miss World, nakuha yung Miss World, yung Miss International, and then Miss Universe Supranational, saan ka pa? Tapos, plus Miss Earth, di ba? Naloka na sila. So, yun. Sana mangyari. Sana mangyari. Ako naniniwala naman ako sa sobrang dami ng magagandang kandidata na pinapadala natin, di ba, sa international pageant. So, hindi imposible. Maraming maganda sa Pilipinas, saka maraming palaban. Maraming alang bitter na national director.
at hindi nila pinapanalo ang ating kandidata na pinapadala sa international pageant. So, yon. So, alam nyo na kung sino yun, no? Di ba? Kaya, medyo nahihirapan. But, naniniwala ko, once of this day, mangyayari uli yan. O, di ba? So, congratulations kay Mucha, kay Beatrice, at saka kay Megan Yang. So, nakakatuwa yung moment na to. So, sama na natin dyan yung ating Miss Universe noon, di ba? Grabe. Sabi ko nga sana maulit-uli yung mga ganitong pangyayari eh. So, tingin ninyo. So, kaya dapat maging mabait lang tayo para yung karma maganda. Ganon. And then, kasi yung mga panahon ngayon, konti pa lang yung toxic na mga tagahanga. Mababait pa lahat. So, ngayon medyo mga pasaway. Anyway, so, congratulations again and good luck sa atin kung mangyayari uli yung mga ganitong eksena. And then, para sa sumunod na chika, the Mr. International 2024 from Thailand. So, ayun nga. Ito ay si Kim Goodburn. Goodburn, si Kim ay pupunta daw sa Nepal para sa Mr. International. Sama mo ako, Kim. Gusto ko to, yung lalaking to, sobrang gwapo. Nagagapuan ako sa kanya. Parang ang sarap-sarap niyang magmahal. Parang ang sarap matulog sa tabi niya. Di ba, guys? So, yun. So, ako to be honest, isa siya sa mga hinahangaan kong male pageant king. Dahil iba yung kabaitan niya, very king yung dating, tapos ang humble, tapos siya, yung alam mo yun, ang gwapo-gwapo na parang lagi ang bango-bango niya, tapos parang ang sarap matulog sa tabi niya, ang sarap tumabi sa kanya, yung mga ganon. So, congratulations and then good luck sa trip niya dyan sa Nepal. At ang masasabi ko lang talaga, yummy siya. Charot, di ba? Kayo ba? So, yun, mahal na araw ngayon, bawal dumandi. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, mga confirmed na kandidata sa edition ng 24th yet edition ng Miss Philippines Earth. Grabe no, 24 years na ang Miss Earth. So, nandiyan nga yung mga pambato ng Batangas City, Makati City, Bastos, Bulacan, and then Pasig, Oriental Mindoro, at saka Cabanatuan City. So ako para sa akin ang pinakamaganda sa kanila na parang feeling ko baka ito ang manalo si Makati City, di ba? So ewan ko sa inyo guys, ano ba, nakikita nyo ba sino sa kanila ang kabog? So ang Miss Earth, alam naman natin ang Miss Earth ay talaga namang power of the woman. So yon, so iba yung mga gandang Miss Earth, matatalino sila, tapos alam mo yon, laging ang concern nila environment kasi nga ang advocacy ay environment. So sana makakuha tayo ng another Aliana Aduana na kakabog sa Miss Earth. Kasi si Aliana kasi iba din talaga yung galing na ipinakita noon sa Miss Earth eh. At masasabi ko, oh my God, sana sa mga kandidata ngayon sa Miss Earth, may isang Aliana Aduana na mas higit pa na pwedeng makuha ang corona ng Miss Earth. So, ngayon pa lang, congratulations sa mga candidates. And good luck, di ba? And then, para sa sumunod natin, chika, syempre, naalala nyo pa do, si Lara Duta nang manalo ng Miss Universe noong 2000 year. O, di ba? So, sino nakakaalala dyan sa mga nanonood? So, ano na-remember mo sa kanya? Ako, na-remember ko sa kanya na naiinis ako kasi ginaya nila yung damit ni Miriam Kiambao. Iniba lang ng kulay, saka nilagyan lang ng in-upgrade, gano'n, nilagyan ng shawl, di ba? Pero yung style, gano'n na gano'n, as in talagang gano'n na gano'n. Kaya imbiyar na ako ng mga panahon na yan kasi parang feeling ko, wala na ba kayong idea? And then tinalo nila diyan si Nina Ricci Alagao ng bonggang-bongga na nakakaloka kasi parang si Nina Ricci Alagao yung isa sa mga hinahangaan ko talaga na sabi ko baka ito na makuha na ni Nina Ricci Alagao ang corona ng Miss Universe kasi nga di ba nabitin tayo kay Miriam Kiambao pero nabigo tayo doon. Charot. And then ayun, so si India yung namamayagpag sila at hindi lang Universe ang nakuha nila nung year na yan, kahit ang world. So, doon talaga naloka ako sa mga taga-India. Ang hindi lang makuha ng India ay ang international. Pero sa Miss World at saka sa Miss Universe, kaya nila yung, alam mo yun, 2 beses na nag-dominant sila. Noong
Kung hindi ako nagkakamali, yan 2000, si Lara Dutta, and then si Miss World India, nanalo na Miss India, saka Asia Pacific, nanalo sila. So, 3 corona mula sa international pageant na malalaki. Imagine mo, Universe, World, o saan ka pa, at Asia Pacific. So, uso pa nun yung Asia Pacific kasi namamayagpag pa siya. And then, nakuha din nila nung 1994, ang nakuha nila ay Miss World at saka Miss Universe. So, twice, di ba? Na nangyari sa kanila yon noong 1994, Miss World at Miss Universe, and then naulit-uli noong 2000, Miss World and Universe and Asia Pacific. So dito, pinatunayan talaga na India na powerhouse sila. At aaminin ko, mas powerhouse sila sa atin, di ba? Kasi 6 ang corona nila sa Miss World, 3 ang corona nila sa Miss Universe. Kumbaga parang iba talaga ang ganda na meron ng India. Lalo na noong mga 90s, Diyos ko, nakakaloka sila. To 2000, grabe. Sila ang mga pinakamatinding kalaban ng Venezuela sa sa Miss Universe. Do you agree, guys? Kasi talagang grabe. Kasi talagang grabe. Aabangan mo ang kandidata nila. So, yun. So, yun. So, ganon. Isa sa mga paborito ko talaga noon, nung kabataan ko, ang pambato ng India at ang pambato ng Venezuela. Kasi sila talaga yun namamayagpag. O, diba? Pero, syempre, kung meron ng India, anong masasabi ninyo? Meron tayong Miss International na si Kyla Versosa, at meron tayo Miss Universe na si Pia Wurtzbach, at saka si Megan Yan na nagsasama-sama sa iisang frame. O, di ba? So, akala ng India sila lang ang merong ganyan. Senadora din ang Pilipina pagdating sa mga ganyan. Kung sila, kaya nilang pagsamahin yung mga queens nila, tayo din, hindi tayo magpapakabog. Wala pa nga dyan si Catriona Gray, saka yung iba pa natin. Wala pa nga dyan si Catriona Gray, saka yung iba pa nating mga international beauty queen. Pero tuwan-tuwa ako dito. So tuwing makikita ko na magkakasama si Kyla Versosa, si Pia Wurtzbach, at saka si Megan Yan. Parang dito talaga pinatunayan ng Pilipinas na we are the power and we are powerhouse. O, diba? So, yun. At imagine mo ang mga Indian beauty. Imaginin mo, ang Indian beauty, ang dami-dami nilang reyna. Pero, hindi na pag-uusapan sa buong mundo. Hindi katulad ng mga reyna natin na kinikilala talaga yung mga reyna natin sa ibang sa ibang bansa. Kumbaga buong mundo din. Kumbaga pag sinabing Pia Wurtzbach, ay nako, Pia Wurtzbach yan, Miss Universe yan, di ba? Talagang maingay ang pangalan ni Pia Wurtzbach, hindi lang sa atin, kumbaga sa international states din or sa mga taga-ibang bansa. And then ganun din ang Megan Yan, o di ba? Kahit saan ang Megan Yan, laging kinukuha sa Miss World, maging host, consistent since 2013. O, kamusta naman yung mga India, hindi sila nag-host. And then, si Kylie Versosa naman ay patuloy pa rin naman na mamayagpag at kinikilala at tinitikala bilang kandidata na bilang reyna ng Miss International. O, di ba? Kinabog niya pa nga yung mga Venezuela queen, o, at saka yung mga iba pang mga reyna sa mga international. Kaya masasabi ko, iba rin talaga ang ganda ng Pinoy. Diba? So, ito, ano naman masasabi nyo dito, mga nagpapaligsahan na beauty queens dito sa Miss Universe Philippines. Okay, so sino ang kabog para sa inyo? Baguio, Iloilo, Quezon City, at Taguig. Sino ang nakikita ninyo na talagang best of the best? Kung ako tatanungin ninyo dyan, syempre silang 4. Kasi pag sinabi ko isa lang, magagalit kayo. So ako, para sa akin, lahat naman sila ay mga kanya-kanyang aspeto na ipinapakita sa competition. Meron silang mga galing. Iba-iba nga lang klase ng aspeto. Kumbaga, pag tinignan mo si Christy McCary, nako, pag pinadala mo ba to sa Miss Universe, kaya ba netong makipagbakbakan doon? Oo naman. Bakit naman hindi? Diyos ko, so ganda ni Christy McCary, ewan ko na lang kung di maloka yung mga kalaban niya sa sobrang ganda niya, di ba? Ganun din naman tong si Baguio. Nako, si Baguio, pag dinala mo rin naman niya sa Miss Universe, Diyos ko, ora lang ng ora. Kaya na ayoko lang kay Baguio, iisa lang yung looks na ipinapakita. So, yon. So, medyo parang
Sabi ko, gusto ko as long as possible, iba-iba. Ganun din si Christine Magkerry. Kaya lang kasi, kung ganda ang pag-uusapan, mas maganda si Christine Magkerry more than kay Baguio. Aminin niyo yan. And then, of course, si Iloilo naman, syempre, hindi pa tayo nagpapadala ng Black Beauty. Kaya parang feeling ko maluloka ang mga tao sa buong mundo kapag nagpadala na tayo ng Black Beauty. Kasi parang ito yung inaabangan nila. And then, I hope na si Alexi Busto. And then, of course, si Atisa Manalo naman, syempre, maganda naman yung pinapakitang laban ni Atisa Manalo sa siya sa Miss International. Kaya parang feeling ko, Diyos ko, kakabog din to ng bonggang-bongga. Actually, silang apat. Kakabog sila pag sila na ang pinadala sa international pageant. Pero kung tatanungin mo ko, sino ang first choice mo sa kanilang lahat? Ikaw ba, sino ang first choice mo? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Yung sa'yo na lang, kaysa naman yun sa akin. Kasi pag ako, sabihin nyo na naman bias. So, kayo na, sino ang first choice ninyo na gusto nyong ipadala sa mga apat na kandidata na nabanggit natin dito sa Miss Universe Philippines? Ito nga si Atisa Manalo, Iloilo, Baguio, at saka syempre si Taguig. O, i-comment ninyo dyan sa baba para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon. So, love, love, love. Wag hates. O, diba? So, yon. Laban lang Pilipinas, kaya natin to. So, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. So, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para yung updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.